Kaugnay po niyan, makakausap natin, COMELEC Chairman Attorney Andres Bautista. Chairman, magandang umaga po. Si Ivan Mayrina po ito. Hi, Ivan. Well, hindi masyado magandang umaga, pero sige, butin po natin yung mga paratang na ibinato sa akin. Yes, sir. Simulan po natin. Hindi po totoo ang mga paratang na yan. No? Yes, sir. Simulan po natin dito sa halos 1 bilyong piso raw pong halaga na mga unexplained wealth. What do you say to this, Chairman? Alam nyo, nung pong November 2016, ay, nung ako po ay nasa Amerika, bigla pong nag-withdraw yung aking misis ng $117,000 US at 250,000 pesos sa aking joint account at inilipag sa kanyang personal account. Okay. At ito po ay ginamit para pagkakado at ako po ay pinagbawalang umuwi sa aking sariling pamamahay. In fact, naglagay po sila ng mga goons, armed goons po doon sa aming condo unit para hindi po ako makapasok. Pero after 2 hours, kung ako po ay nakapasok, nakita ko po nga na may mga, yung aking pong lock cabinets ay binuksan at may mga dokumento na pag-aari ko po at pag-aari po ng aking pamilya na ninakaw at later on dinoktor, tapos doon na gumawa ng mga invento. No? At sa susunod na araw po, meron kaming common friend na sinabi, ang pag-aari ko daw ay 2 bilyon. Kaya ang hinihingi po nila ay 1 billion plus yung 2 unit sa Pacific. Sabi ko po sa kanila, kung ako po ay meron 2 bilyon, ay sa kanila na dahil hindi po yan totoo. No? Okay. Kahapon po, nung po yung inquirer ay nakipag-meeting sa akin, isa po namin pinalakay yung mga bagay na nandiyan sa listahan at meron na po kaming sagot dyan. No? Pero ang masasabi ko lang po na matagal na po kaming may problemang mag-asawa na ngayon ay binabahiran ng politika. Okay. Kasama ko po ang buong pamilya ng Bautista at ng kanyang pamilya, ang Cruz Vasquez, sa labang ito. At ipapakita po namin na ito po ay isang kaso ng paninikil at panggigipit. No? Hindi nyo siguro po dapat malaman rin ng taong bayan na nakipag-meeting po din kami kay Pangulong Duterte. Napakabait po ng Pangulo at siya po ay nakinig sa aming panig. At in fact, siya din po ay nagbigay ng payo. Okay. Sa aming dalawa, no? Kami lang po tatlo ang nandun sa meeting na yun. At ako naman po ay handang sumunod sa kanyang payo. Pero ewan ko lang, ito nga pong affidavit ang biglang lumabas. At sasagutin po natin yan lahat sa tamang panahon at sa tamang lugar. Ito pong akusasyong ito, Chairman, among other things, ay pwedeng magresulta sa isang impeachment complaint laban po sa inyo? Ay, handa na po tayo dyan. Siyempre, bilang isang impeachable public officer, tama po yan sa aming trabaho. Alam natin po na marami na rin po mga complaint na isinampa sa ibang mga impeachable public officers. So, wala po problema yan. Harapin natin yan kung sakali bang mangyari po yan. Chairman, panghuling tanong po, ano ho kaya ang motibo ng asawa ninyo sa pagsisiwalat ng mga bagay na ito? Well, unang-una, alam niyo, at kaya nga kami may problema, noong 2013 pa, meron na po siyang siguro ibang minamahal. No? Ako naman po, I try to save the marriage dahil bata pa po yung aming mga anak. At kami po ay nag-counseling at lahat, pero talagang desidido na yata talaga siyang humiwalay. No? Nakikita niyo po, pera lang po ito. Puro pera dahil pataas po ng pataas yung kanyang hihingi na pera. At lahat po yan ay nakadokumento at meron po tayong mga testigong ihaharap. No? So sabi ko nga, ito po ay isang kaso ng paninigil at panggigipit. Okay. Chairman, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. COMELEC Chairman Attorney Andres Bautista.